Hello po, ito po yung natapos namin dito sa may Villa Arcadia. So, bali ano po ito, full improvement. So, ganyang design lang po talaga. Dapat kasi ang plan dyan is meron siyang canopy. So, bawal pa kasi hindi pa under HOA. Then, sa gate, gumamit po kami ng PVC planks. Then, yung aming bakal ay yung aming bakal na ginamit is 2x3. 2x3. Then, nung ano namin dito, yung ginagamit naming hinge, yung lagi kong yan, pinapagawa ko po talaga to. Hindi ako gumagamit ng hinge na binibili kasi sa bigat ng frame. 2x3 na 1.5. So, sa bigat, kaya dati kasi nagagamit ako ng hinge. So, parang, although hindi naman siya kasama sa pero pag tinatawagan ako ng kliyente ko, kinakabit ko talaga. Kasi sa bigat nga ng gate. So, yan yung naisip kong gawin, yung inuuka talaga din, ipapakapit dun sa bakal ng poste. So, yan yung din sir. Ito sa doorbell, ito. Para ito sa doorbell na pinakabit isa. Then, ang kanyang pangsarado para hindi magdukot, nakasusi na po yan. Then, ang pagbukas niya ay paloob lang, since gawa po nito. Then, dito po gumamit kami ng 40 by 40 na tiles. Then, ito pa pala yung ginagamit namin lagi. Ito yung matatawag kong signature namin, yung manhole. Kasi pinuputol namin siya para po yung amoy hindi pumasok sa loob. Then, para pag nagte-test kung saan doon ang connection ang may bara, dito na makikita. Kasi nakabukod-bukod naman po yan ang connection. Nagkikita-kita lang sila doon sa dating manhole. Buhay pa rin po yun. Nakapix lang ng sarado. Pero buhay po yun para po ang tubig makapaglaro doon. Then, yung para sa lababo na kung may debris man maiwan pag nag-ulan ng full. So, talaga siya, totally wash out talaga siya. Then, ito, naglagay kami dito ng screen door. Then, dito, nilagyan ko na si sir ng PVC ceiling. So, sila sir na ang pumili ng kulay na yan. Then, dito, nagpaano na si sir ng grills. Simple lang. Lang din si sir. Simple lang din yung pinakaan talaga na sir. Yung tema ng bahay niya. Simple na madaling i-maintain. Kagaya ng mga ilaw, since na ko siya na parang ang gusto na sir is easy maintenance. So, ginawa ko siya, pinlight po yan, pero pag yung pinlight po na yan is napapalitan ng bulb, nasa loob po siya nadudukot. Hindi po siya yung gaya ngayon ng mga pinlight na pag napundi, tatanggalin mo talaga siya ng buo din, tatanggalin mo siya din sa pagkakukunik sa wire. Saka mo pa lang siya mapalitan. Ito po, lang siya, bulb. Papalitan mo siya, same pa rin siya yung lagayan niya. Ganun pa rin. Then dito, ang pinalitan lang po namin dito is yung main door. Ang hamba is remain. So, yun pa rin yung hamba. Then sa main door, pinalitan lang namin. Then dito, gumamit kami ng 60 by 60 na tiles. Ito rin po ay choice nila client. So, po to? Sa well ko namin to lahat binili. Then, ito para sa switches at saka yung ito kasi may electric pan kasi to. Yung nakatago siya kapag hindi nagamit. So, pag ginagamit lang siya, lalabas. Ayan. So, unti-unti siyang lalabas na para siyang butterfly. Then, dito pa mo, instead na ang kasi dito ni sir talaga, i-paint lang. So, kasi, ang budget ko talaga, honestly, sa pag-paint, hindi siya ganun garbo. Kasi nga, mas focus ako dun sa aking structural. Kaya pagdating sa painting, sa painting kasi mas mahal yung labor kaysa sa materials. So pagdating sa painting, inaano ko talaga sa client ko na baka hanapan niya ako ng mga high-end finish na painting. Hindi po kasi ang focus ko doon talaga. So, inano ko na lang kay sir na instead mag-paint kami kasi alam ko ang hirap talaga kinisin ng T-Joyce. Kasi nakita ko din ang pangit din ng ng finish ng T-Joyce. So, inano ko na lang na, ikisami na lang namin. So, hindi ko, pinagpaalam ko lang yan kay sir. Pero inano ko na talaga yan na, instead na igastos ko din para sa papainting ko, inano ko na lang siya ng PVC. So, din dito, ganun din. Lahat po yan, easy maintenance yung ginamit ko dyan. Kasi yun ang, ni sir. Hanggang gusto niya, pag siya lang, kaya niyang palitan. Then dito, ito yung lagayan nila, sir, ng TV. Then, sa ilalim, cabinet lang siya. So, ayan.
So, same yan yung tatlong yan. Madaliin ko na kasi malulubat na ako. Then, ito yung dating CR, which is ginawa nila sir na laundry area. So, dito sila maglalaba. Then, ang alam ko maglalagay dito si sir ng lagayan ng kanyang mga gamit, mga ganun. Then, ito pa. Lalagyan din ng mga gamit yan. Then, ito, ganun din ang ginamit ko pin light. Napapalitan din po yan. Kayang-kaya na sir palitan kahit siya lang po. Then, meron din kami ditong gripo kasi nga laundry area siya. Then, yung socket. So, yan. Sarado na natin. Then, dito po ang CR nila sir. So, dito po yan, kila sir na po yung mirror, pinakabit lang niya sa amin. So, isang set. Then, gumamit din kami dito ng 60 by 60 na tiles. Same sa wall, 60 by 60. Yan. Then, yung kaniyang heater, nagpakabit din siya ng lagay ng towel. Then, meron kami ditong exhaust fan. Then, shower enclosure. So, dito sa shower enclosure, ang ginamit namin ay frameless. Then, 10mm yung kapal. 10mm yung kapal niya. Tapos, yan. So, ang heater niya, tinest ko na rin po yan. Mainit na rin. Mas mainit pa siya sa ulo ko. Charot. Then, nagpalagay si sir ng cavities. Lagay ng shampoo, sabon, para wala ng mga basket-basket pa dyan. Then, gumamit ako ng linear drainage. Then, ito yung shower nila, sir, na hot and cold. Yan po. Then, dito po, hindi na ako nag-PVC. Kasi nga, inaano ko lang din yung ano ko. Sa budget ko. So, ako kasi, kami labor materials. Kumbaga, wala nang iisipin yung kliyente ko. Hindi, magbigay lang ng choice ng ayon sa napag-usapan namin. Hindi nang isipin nung talaga ng kliyente ko. Yung pagbabayad sa akin tuwing magpapabiling ako. Yung pagbabayad niya. Then dito, aluminum yung ginamit namin. Aluminum cabinet. Then dito, granite. 10mm sa gilid. Then gumamit ako ng box plus na white na 60 by 60. Then dito, choice to ni sir na medyo rough. Kasi nga, pag nagluluto yung tilamsik, lalo na sa mantika. Then dito yung kanilang ref, magiging ref. Then ito yung kanyang rinse hood, which is ginamit ko na to. Tinesting ko na kasi bago ko i-ano kay sir, tinitesting ko po talaga. Kaya okay na siya, goods na siya. Then ito yung kanilang cook pan. Meron yan siyang clicker sa baba. Yan, isasaksak na lang yan kasi yung clicker. Then ito yung kanilang sa tubig. Ito, na-test ko na to. May bukod akong video, pero i-edit ko na lang siya. Isama ko na lang. Kasi, binidyo ko na to kagabi. Tinest ko. Tinignan ko dun sa, tawag nito, sa manhole sa labas. Kung tagos siya doon. So, tagos naman kasi nga, sabi ko nga, tinetesting ko po yan ng video. Sinisend ko sa kliyente ko na okay ang lahat. So, yan po. Yan po. Ang final look ng ating kusina. Diba po kapag may nakita pa kayo yung wire na nakaano yung sa aircon po dun. So ngayon po connected na po siya. Pupunuin ko para po i-testing natin sa labas. So ito po na, yan, papalit-palit siya ng kung ano pong gusto nyo. Kung ganyan lang yung shower. Yan, tapos na ano din po yan. Yan. Nagugalaw-galaw din po siya. Yan. Yan. Ito din sir na ano din naman yan. Nagugalaw-galaw. Kasi yung dito. So, pupunuin lang po natin, sir, para po mapatagos ko doon sa labas. So, okay na siguro to. Tagos na siguro to doon. I-release ko na po para makita natin doon. Pag-release, sabay check sa ilalim kung may tagas. So, ayan po, sir, walang leak. Walang tagas. Yung susi ng double lock, dyan na lang, Bert, ha? Ano, may ilaw? Ayun. Agoy, ilaw. Ilaw. Yun, sir. Yan. So, goods naman po, sir. Yan, tagos siya. Pampagulo kasi itong fire, eh. Yan ba? Yan, goods. Angie, close mo na. Okay na. Huli ka man mag-flashlight man. Oo, okay na. Then, ito po yung sa dining area nila, sir. Yan. Yung dating pinto dyan, inalis natin at saka bintana. Then, akyat po tayo sa taas. Then, dito gumamit pala kami ng sliding. Then, may screen na din po yan. Yan po.
Sa taas, dito gumamit din kami ng 60 by 60. Then nilagyan ko siya ng rubber stopper. Then dito po inano ni sir ng mahogany wood stain. So, dito, ito na lang din ang pinakulay ni sir. Parang gusto ni sir kung anong kulay dito sa baba. Yun lang din. So, bukod din yung sa taas. Yan. So, akyat tayo. Then ito, ilaw dito sa may taas ng hagdan. Then, pagtalikod mong ganon, gumawa kami dito ng cabinet. Sakto lang dito sa taas. Kasi para hindi takaw space. Although yung iba ginagawa yan dyan parang may air vent siya ginagawa. Minsan fixed window, di kaya bintana talaga. So, kung maliit naman kasi ang space mo, mas space saver yung gawin mo na lang siyang cabinet. So, dito, kung naka-follow po kayo sa page namin, makikita nyo po na ito ay meron muna siyang cement board bago kami nag-PVC ceiling. Then dito lang ang baseboard. Nagpalagay si sir ng baseboard na kahoy. So ang ginamit ko dyan ay numero 4. Yan. Then dito po 60 by 60, so base din. Sila sir din ang pumili. Then ito yung aming mahogany na solid wood. Then, ito yung main bedroom nila set. Pagpasok mo, yan yung kanilang main bed. Tapos, ito yung kanilang kisame dito sa loob. Yan. Pag sa part na yon yung kanilang study area. So, ito, yan, gumamit din kami dito ng, plywood na to dito sa taas, 3/4 na po. So, dumi lang. So, ayan. Then, dito po, mga cabinet. Ito, show cabinet yung sa baba na naka-sliding siya. Naka-sliding. Then, ito po, mga lagayan nila, sir, ng bedsheet daw yan sa taas. Then, hangiran. Ito, gano'n, lagayan ng mga damit. So, ayan. Lagayan ng mga damit. So, kung makikita nyo, yung mga tambol na yan, sabi ng iba, pangit daw, masakit sa mata, bla bla bla. So, ano yan? Kung aesthetic wise, kung mga aesthetic look yung ano nyo, hindi ako dun bagay. Kasi nga, yung mga tambol na yan is pipe po yan. Pipe ng tubig ulan. Ginagawa kong dalawa. Kasi para po yung volume ng tubig. Kasi imagine niyo yung in-extend mo, then yung existing, pagsama-sama sila. So, yung volume ng tubig, hindi mo masabi minsan yung lakas ng ulan. So, kailangan ko siyang dalawahin, kaya magkabilaan po siya. Then, tinatakpan ko lang siya ng concrete, din itatiles. Kasi po, mostly po kasi, yung ibang hindi nyo dyan makitaan, pinapakain nila sa poste para po malinis tingnan. So, hindi ko po siya ginagawa. Hindi ko siya binapractice kasi nga, hihina yung integrity ng aking poste. Hihina yung tibay niya. Hindi siya ganun katibay kasi imagine niyo yung tres, din papasok mo dun sa poste mo. So, halos wala na siyang 1/2 yung mabubuhusan. So, hindi ko talaga siya pinapractice. Kaya, sa lahat ng project namin, kung mapansin nyo, kung meron man kayong mapansin na uniform sa aming project, yung ganyan. Kasi po, hindi pare-parehas ang design ng aming project. Kasi nga, ang sinusunod namin ay ang gusto ng aming kliyente. So, ayan po. Dito meron si ma'am na salamin, din may medicine kit po ito. Ayan. Si ma'am na po ang bumili niyan. Kami na lang po nagkabit. Then, meron din po, ito, free lang to ng shower heater. So, kinabit ko na lang din. Kasi ang usapan namin dito ni sir, walang shower kasi nga mahina yung tubig umakyat. So, nung tinest ko naman siya, may tubig naman siya kahit papano. Bawal lang siya lagyan ng heater kasi nga, ang heater pag mahina yung ng tubig, madaling masiya. So, meron din po yung exhaust fan. Ayan, then, sarado na natin. I-off ko na din ang ilaw. Kasi lalabas. Ayan. So, yan po yung dito sa master blend. Then, makita yung upa na yan is 35. Pinasadya ni sir talaga yan kasi para yung lamig ng aircon doon, dito ang tapon sa kabilang side. So, tayo. Liliban tayo sa isang kwarto papuntang terrace. Yan, yung papuntang terrace. Yan. Then, ito yung isang kwarto na kung saan nandito yung aircon. So, then, naka-PVC ceiling din siya. Kasi nga nai-stress ako dun sa cement board. Ang tagal ko na siyang hanapan ng way, ng paraan kung paano ba yung hindi pumuputok.
sa sobrang init. Lalo pa ito dahil tinataas namin ang roofing. Halos nakadikit na yung aming roof dun sa aming insulation. So kahit naman may insulation siya, hindi pa rin siya 100%. Sabi nga, walang perfectong bagay-bagay kaya may init pa rin siya. So mabilis mag-crack yung mga dugtungan ng cement board. So ang tagal ko na siyang hinahanapan ng ang dami ko na rin pinapanood na mga engineers kung paano nila ina-apply. So ginagaya ko naman siya. Kinukuhanan ko naman siya ng lessons pero bumibitaw talaga siya. Kaya kung may budget lang naman yung aking kontrata, ilalagay ko na dyan. Kasi lagi po akong may costing. So pag nakita kong kaya ko pa naman ibigay, so binibigay ko siya. Binibigay ko para lang hindi rin kami parehas man. Kasi ako honestly, hanggat maaari, kahit naman gano'n lang yung budget ng aking painting, hanggat maaari, gusto ko pa rin naman, okay naman, gano'n. Pero, syempre pwede i-meet yun. Basta, ang presyo nga lang, syempre, mataas-taas din ang pricing kung gusto nyo talaga ng maganda at elegant din talaga. So, ako kasi, lang din talaga ako. Budget friendly lang. wala pa sa 50% ang aking sa iba. So, yun lang. Then, ito po yung cabinet sa taas ng hagdan, kung mapansin niya. Then, naglagay ako ng ilaw. Then, pinagawa talaga yan na sir na may air vent. Then, naka-sliding po ito. Yan. Then, meron din siyang hangiran. Then, mga patungan. Patungan daw yan nila sir ng bag. Then, dito sa baba ang laki. Then, kung hindi maabot doon, pwede po ito apakan. Matibay po yan. Tested na din po yan ng iba naming kliyente na mayroong naginawaan ko ng cabinet sa taas ng stairs. Siguro kung bumigay yan, nabalikan na ako. Sawa ng Diyos, wala naman. So, yan po dito. Gumamit kami ng 70. Ito pong mga size na to is galing sa kliyente. Kung gaano kalapad, ang ginagawa na lang po namin talaga, pag nakita namin masyado ng malaki ang kinuha at maliit na ang matitira sa kwarto, ina-adjust namin. So ito, dapat kasi ang dito na sir is 80. So ina-adjust namin siya ng 70 lang. Kasi pag 80, ang liit na lang ng matira dito. So yun nga, nung ni sir lumiit pala yung kwarto. So yun ang namin. Na nagbawas pa kami dun sa binigay niyang sukat para lang mamit namin yung gusto niya pa rin na magkaroon ng huli papuntang labas. So ito naman yun, naglagay din kami dito ng screen door. Then sa screen door pala yung lock namin kasi yung sa labas niyan disusi siya. Then dito po, ito yung nakikita nyo dun sa labas kanina na hindi ko siya nailawan. Dito gumamit din kami ng 40 by 40 na tiles. So, sa 40 by 40 na tiles, maganda talaga siya yung 40 by 40 na ceramic. Sa totoo lang. Dito wala ka dito makitang kapakin o umaangat pagkatagalan kahit gano'ng kaganda minsan ng pagkalatag. Dumadating yung time na may tumutunog talaga. Kasi tested ko na rin yan sa bahay. Sa 10 years, unti-unti talaga siyang umaangat. Nagsisimula sa isa hanggang sa nagdadagdag, yung gano'n. Pero ito sa 40 by 40, bakit tayo siya tingnan? Sabi ng iba, kasi nga malaki yung age gap niya. Hindi mo na kasi yan mapadikit na kagaya ng sa 60 by 60 na maliit na lang yung yung sa mga bikat niya. Ito kasi, yan lang din talaga siya. May kliyente ako dati na, bakit ganyan? Ang pangit ng gap, ang lalaki. Ganyan po talaga yung ng 40 by 40. Yan po talaga yung karakteristik niya. Then, dito po, yan yung may, si sir, may kinabit na namin yung aircon. Nakita nyo na pala doon, hindi ko lang na-explain. Then, ito po yung kanyang screen door. Then, ito disusi. Nagpalagay si sir ng hangiran. Supposed to be dalawa yan. So, naputol na lang doon ang part. Kasi nga, pag nagbukas ng pinto, sagi siya. So, hindi mabuksan yung pinto pag nandun. Kaya, pinutol na lang namin. Then, dito, meron itong fire exit. So, ayan. Meron siyang fire exit. Ayan. Kaya, maano pa rin yan sa labas. Kung just in case merong emergency yan. Ang na lang dito nila, sir, kailangan na lang is hagdan. Yung may hagdan, Yan po ang aming natapos sa aming project. So, maraming salamat po. Ito po, pwede nyo po ito sundan. Hindi man lang po ako updated sa YouTube. Kasi nga po, sa kabisihan at busy na rin yung aking taga-upload. Kasi, grade 12 na. So, busy na, may research na.
Kaya ang mas updated po namin ay yung aming YouTube. Sa YouTube po namin mas updated po kami. Kaya doon nyo po YouTube sa page. Doon nyo po ako i-follow. Kasi ano po, para po lagi nyo pong mapapanood yung aming mga uploads. Kasi pag sa YouTube po, pasensya na hindi siya ganun ka-updated sa YouTube. Kasi nga, busy. Pero pag sa ano po, pag sa page, yun po, araw-araw po yun. Kasi po, araw-araw din po ako nagsisend ng update sa aking kliyente kung ano nang nangyari sa isang buong araw. So, ina-upload ko na lang din siya sa page. May iba na hindi ko na na-upload. Gagaya halimbawa, nagpalagay ako dito ng poste. Then, hindi ko naman siya pwedeng pagsama-samahin na para ma-upload ko pa sa sa page. Mahaba na, masyado ng mahaba. Nagbubukod ako yan video para isend kay client. Yan. So, basta lahat ng pwedeng takpan ng concrete, binivideo ko yan na iyan ay katunayan na may bakal. Kagaya nun, yun. Yung lababo ko na yan, kahit ilang tao po ang sumampa dyan. Ano po yan? Tested po yan na matibay. Yung lababo po na yan. Kasi po, yan, kagaya po ng mga yan, maliit po yan ang bagay na hindi ko na ma-video sa ay maipost sa sa page. Minsan sa kliyente ko na lang sinisend na ganito po yan ang pagkalatag ng bakal. So may lagi po yan, kaya parang nakikita din po ng kliyente ko. Parang nandun lang po sila sa site sa mga araw po na yun. Kasi po, nakikita din nila yung sinisend ko na, ay ganito pala yan, may bakal pala, ganito pala yung paglalagay ng bakal. Yung mga ganun po. So maraming salamat po, uuwi na po kami kasi gabing-gabi na. So, masyado na po kaming laging nag-OT. Yan po yung sa doorbell ni sir. So, maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga nakafollow sa aming page. Thank you so much po sa pagtsatsagang panonood sa amin.